3, 2, 1. Are you ready? Grabe, napakainit. Tagaktak ng pawis natin. So, talagang sobrang init mga kaibonatics. Ang tindi ng sikat ng araw. Grabe. Init-init. Alam nyo ba mga kaibonatics, na kapag ganito kainit, ay mahihirapan yung mga alaga natin. Mga alaga nating aso, alaga nating mga ibon. Kasi ano sila, na hindi nila kaya yung ganito kainit. Lalo na pumapatak na yata yung init nito ng ng around 30 plus degrees. So mainit yun mga kaibonatics. So kapag ganyan kainit ang mararamdaman ng mga alaga natin, lalo na nandun sila sa loob ng bahay natin na hindi naman tayo naka-aircon, so hindi tayo nakakisam yung kanilang face ay talagang kala mo nasa loob sila ng oven. So may tendency mga kaibonatics na sila ay mamatay. So sa vlog natin ito mga kaibonatics, bibigyan ko kayo ng tips kung paano gagawin natin mga remedy para sila ay hindi mahapo at hindi mamatay. So gusto nyo bang malaman yan? Tara, samahan nyo ako kaibonatics. Papakita ko sa inyo kung anong ating ginagawa. Tara! So ito mga kaibonatics, so unang-una nyo gagawin ay paliguin nyo yung mga alaga ninyong mga ibon. So palitan nyo palagi yung kanilang mga tubigan, kasi usually pag nagpapalit kayo ng bagong tubig nila, yun ang pagkakataon nila na ginagawa nilang yun, parang bathtub nila yung kanilang inuman. Gusto kasi nila yung bagong salin, yung bagong tubig, palamig. So kapag mainit ang panahon talaga, kusang kusa silang naliligo talaga. Kumbaga alam din nila yung capacity ng kanilang init sa katawan, kung makakasama na ba to sa kanilang katawan o sa sarili nila. Kaya naman gumagawa rin sila ng paraan para maibusan yung sobrang init. So iwas na rin sa heat stroke mga kaibonatics. So ganyan yung ginagawa pa natin ng ating mga sunkunur. So hindi lang mga sunkunur, pati yung ating mga alagang mga African lovebirds. Ito mga kaibonatics, pansinin niyo yung ating African lovebirds. So ipa-close up natin yung African lovebirds natin. So pansinin niyo magiging bunganga niya. Ngumanga siya at parang hinihingal. Kapag ganyan, nakakaramdam sila ng init sa katawan mga kaibonatics. So isa sa mga remedy na ginagawa natin bukod sa pagpapaligo sa kanila ay mga kaibonatics, gumagamit tayo ng vitamins na may electrolytes sa kanila. Kasi yung vitamins na yun mga kaibonatics, nakakatulong sa kanila yun para mapanatili yung fluid nila sa katawan, hindi sila ma-heat stroke. So ito nga pala yung aking pamamaraan mga kaibonatics. So nagpapalit ako ng tubig every 3 hours at tinalagyan ko ng essential na may electrolytes. Yun yung vitamins na ginagamit ko para maiwasan yung na ma-heat stroke sila, maging sanhi ng kanilang kamatayan. So nilalagyan ko yung tubigan nila para may halo natin at mainom nila yun ng directly sa kanilang mga katawan. So kapag nainom nila yan, isa yan sa mga paraan para sila ay makaligtas sa init ng panahon. Yan, nakakatulong kasi yan yung mga electrolytes na yan para mapanatili yung fluid nila sa katawan, kasi nakakatuyot talaga yung
yung init ng panahon. Kaya tingnan nga pansin nyo, inom lang sila ng inom mga Kibonatics, mga alaga nating ibon, kasi nga talagang nakakatulong siya ng maigi sa kanilang mga katawan para may balik yung mga nawawalang mga fluid. So gawin nyo rin yan mga Kibonatics sa mga ibonan ninyo para maiwasan na manamlay yung mga ibon ninyo at maiwasan na ma-heat stroke sila at maiwasan din na ma-stress sila. Kasi yung mga electrolytes na yan ay nakakapagpawala din yan ng stress. Kasi nakaka-stress talaga yung yung init ng panahon. Lalo na dito sa atin sa Pilipinas o dito sa amin sa Pampanga. Sobrang napakainit. Na halos pumatak na yata ng 40 degrees yung init factor na nararamdaman. So tayo ng mga tao, pinapawisan tayo talagang hapong-hapo tayo. Sila pa kaya na mas mababa yung nila, endurance sila sa ganyan kainit. So sa video natin mga Kibonatics, sana may natutunan kayo sa ating simpleng tips para maiwasan na ma-heat stroke, hingalin yung ating mga alaga, lalong-lalo na sa ganitong panahon na napakainit. Talagang kailangan natin ng mga pamamaraan na ganito para maiwasan yung mga casualties, yung mga pagkamatay sa mga alaga natin. Siyempre hindi naman biro yung yung panahon na ginugol natin sa kanila, yung mga pera na nilalabas natin sa kanila para lang mapanatili silang malusog at masigla. Thanks for watching. Hope you enjoyed this video. Read lang ng read. Please subscribe my channel